Kapwa nanindigan ang bansang Pilipinas at China na sakop ng kanilang teritoryo ang pinag-aagawang Scarborough Shoal. Nauwi sa deadlock ang pag-uusap ni DFA Secretary Albert Del Rosario at Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Mac King. Sa pulong balitaan, nanindigan sina DFA Secretary Del Rosario, Philippine Coast Guard Vice Admiral Edmund Tan at Philippine Navy Chief Vice Admiral Alexander Pama na handa nilang depensahan ang teritoryo ng bansa. Pero nilinaw ng DFA na hindi pa kailangan ng Pilipinas na magpasaklolo sa Amerika para resolbahin ang tensyon sa Scarborough Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Raul Hernandez, nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kung saan inaasahan nilang maaayos ang problema sa diplomatikong pamamaraan. Umaasa ang DFA na magkakaroon ng positibong resulta ang pagpupulong ng mga kinatawan ng dalawang bansa. Hanggang sa kasalukuyan ay nasa Scarborough Shoal ang dalawang surveillance ship ng China at BRP Gregorio del Pilar dahil sa iligal na pangingisda ng ilang mga Chino sa teritoryo ng Pilipinas at karagatang sakop ng bayan ng Palawig, Zambales. Tiniyak ng gobyerno ng Pilipinas na hindi aalis at hindi aabandonahin ng flagship vessel ng Philippine Navy ang Scarborough Shoal. Sinabi ni Vice Admiral Alexander Pama, mananatili sa lugar ang BRP Gregorio del Pilar na nakaposisyon pa rin bagamat hinarang ng dalawang Chinese vessel. Panukala naman ni Senator Gregorio Honasan, chairman ng Senate Defense Committee na dapat numanong hingin ng Pilipinas ang tulong ng Amerika at iba pang kaalyadong bansa dahil walang kakayahan ng militar na ipagtanggol ang soberenya ng bansa. Ginawa ni Honasan ang pahayag bilang tugon sa sinabi ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario na nakahanda ang bansa na ipagtanggol ang soberenya laban sa China. Ipinadala na rin sa lugar bilang reinforcement ang isa pang barko ng Philippine Coast Guard. Ayon kay AFP Northern Luzon Command Chief Lieutenant General Anthony Alcantara, mahalagang napatigil ang iligal na pangingisda ng mga dayuhan sa lugar na nakapaloob sa 200 Economic Zone ng Pilipinas at kinikilala ng United Nations at pinagtibay ng United Nations Convention on Laws of the Sea o UNCLOS. Ako si Justin Dizon nag-uulat para sa CLTV 36, Balitaan.